Alam niyo ba kung saan hango ang pangalang Colgate? Ang pangalang Colgate ay hango sa apelyido ng lumikha rito na si William Colgate na isang English-American industrialist. Pero ito ang pinaka-nakakamanghang kwento as in supercalifragilisticexpialidocious kung bakit naging #1 brand ng toothpaste ang Colgate sa buong mundo. Hindi marketing strategy ang rason kung bakit naging #1 toothpaste brand ang Colgate sa buong mundo. Ito ay ang pananampalataya ni William Colgate mga kasumberes at ang kanyang buong pamilya na kung saan ang 10% or 10% ng kanilang income hanggang naging 100% ka mga kasumberes ay binabalik nila sa Panginoon. Sa Christian or biblical term, ito po ay tithes, no? 10% ng ating income. So for example, $100,000 ang kanilang income in that particular year or month. 10% nun or $10,000 ay binabalik nila sa Panginoon, and that's very biblical. Ang pangako ng Panginoon ay pagtatagumpayin niya ang mga tao nagbibigay na ikapo o nagbabalik actually kasi yung buhay natin, yung pera natin, yung lakas natin ay mula sa Panginoon. So binabalik lang natin ang para sa Panginoon. So may pangako ang Panginoon sa Biblia mga kasumberes sa Malakias or Malakay chapter 3 verse 10. Sabi niya dito ay dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi or 10% sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako, hinahamon tayo ng Panginoon, no, sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ito yung naging sekreto ng Colgate mga kasembreros and any other Christian believers sa kanilang successful na buhay. So yung pagbabalik ng 10%. Kung tayo pa nagtatrabaho for example, so kung ang sahod natin ay 10,000, so ang 1,000 is 10%. So yun po yung binabalik natin sa Panginoon. Pero ito po ay kunwari nag-church tayo sa gantong local church, ay doon po tayo nagbibigay ng ating offering at saka tithes mga kasembreros. So iba naman pong tithe, iba naman po yung offering. So yun po siya. So napaka-amazing ng kwento actually ng Colgate mga kasembreros. So ang ginawa pa niya is after ng 10%, ginawa niyang 20%, ginawa niyang 30, 50, hanggang sa naging 100% ay ibinigay na ng kumapa ng buong-buo mga kasembreros yung income sa Panginoon. Ang pananampalataya ay laki pa natin ng gawa, ang gawa ay laki pa natin ng pananampalataya. Yan ang kaalaman at katotohanan dapat na alam mo.